Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video ni Rob Trip. At ito ay kasong Grab, inihain versus kay Speaker Romualdez at ilang kongresista. At ito ay itutuloy sa grupo na kinakabilangan ng isang mambabatas. Alright? Alright, itutuloy sa isang grupo ang kinakabilangan ng ilang mambabatas at ilang abogado na nagsampan ng kasong falsification and legislative document and paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act laban kay kina House Speaker Martin Romualdez at tatlo pang congressman sa Office of the Ombudsman. Kaugnay dito ang issue na 2025 budget, ngunit ayon sa ilang mambabatas, isa lamang tangkang paglihis ng atensyon mula sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Alright, now the part do, let's do watch guys, and let's get it on. At panoorin po natin yan. Bang inilabas si Speaker Martin Romualdez tuloy ng mga reklamong kinakaharap niya at ng ilan niyang kasamahan sa Kamara? June hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue, bagamat kanina pa mula ng isang ihain ng reklamo ay humihingi na ang mga tauhan ng media ng opisyal na pahayag ng House Speaker. Pero yung kanya mga kasamahan dito sa Kamara, mariing tinutuligsa ang reklamo at ang timing ng paghahain nito. Formal nang inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders. Kaugnay ito ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget. Nahaharap sa reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol. Alright yan ha. Ayan si kasong Grab and inihain kay Speaker Romualdez at ilang mga kongresista yan ha. Itutuloy sa isang grupo na kinakabilangan ng mamabatas. Alright? Representative Saldi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ang mga blankong item ay naging 241 billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga... Nag-policy Pantaleon, no? Graft and corruption din laban kay Speaker Romualdez sa 2025 budget natin. Kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Tinanong naman si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila, gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Pinagdududahan naman ng mga kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inirereklamo, kwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Giit pa nito, ang pagtutuon sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakita anya ng deliberate effort upang i-mislead o lituhin ang publiko at pagdudahan ng integridad ng Kamara. Kwestiyon din ito kung bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget. Dagdag pa ni Dalipe, hindi gawang mali ang pag-aproba sa 2025 General Appropriations Bill at isang constitutional duty ng Kongreso.
Binigyang diin din nito hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente para sa final approval. Naninindigan din ng isang miyembro ng BICAM na walang iligal sa nangyaring pagpasa ng budget. Ini-insist po natin na in the end, ang ikumpleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Yun yung mga nag-uumpugang kampo dito sa Kamara, partikular na yung iilang sumusuporta sa kampo ng mga Duterte at gayon din yung mga taga-suporta, na mayorya naman, mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos Jr. ay kapwa nagbabatuhan ng aligasyon sa isa't isa na diversionary tactic o panlihis atensyon ng publiko yung mga aligasyon kontra 2025 national budget, gayon din ang issue naman ng impeachment laban kay VP Duterte. Balik sa'yo, June. Oo, ganun talaga, Rosalie, di ba? Kung mapapansin nga natin sa tinatakbo nitong politika sa ating bansa, talagang may mga tactic, di ba? Mapabilis man yan o mapabagal, talagang kasama yata yun sa laro ngayon sa politika sa ating bansa, Rosalie. Pero ang sinasabi ba nga kanina ni Congressman Alvarez, talagang timing, kung sabihin, pinag-aralan nila itong move na ito bago nila isinagawa. Ganun ba yun, Rosalie? Yes, June, bilang isang abogado rin naman si Congressman Alvarez, yung mga hakbang na ito ay kanilang pinag-aaralan at syempre kumakalap ng mga ebidensya dahil ang sinasabi niya ng isang punto ay yung kanyang tanggapan matagal nang nanghihingi ng kopya ng enrolled bill dito sa Kamara pero hindi siya pinapadalhan. Ngayon, ang tanong naman ni Congressman Dalipe na House Majority Leader, miyembro ng BICAM at isa sa matataas na opisyal dito sa Kamara, kabilang sa mga inireklamo ni Congressman Alvarez, bakit nung nagkakaroon ng deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill, yung panukalang batas pa lang para sa pambansang pondo, wala dito sa Kamara si dating House Speaker Alvarez at incumbent Davao del Norte Representative Alvarez. Yun yung kanyang punto na nung tinatalakay yung budget, bakit wala at hindi present dito si Alvarez. At isa pa, sabi rin ni Representative Kimbo, pwede namang i-check ng publiko, pwede rin i-check naman ni Congressman Alvarez yung kopya ng enrolled bill, yung ratified bill, ratified BICAM report, dito mismo sa House of Representatives Library, sa archives, particularly, June. Oo nga, na-report mo nga yan, Rosalie, noong nakaraang linggo, di ba, na talagang available yung enrolled bill na naka-archive na nga sa sinasabi mo dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin, pwedeng puntahan doon o pwede bang humingi ng kopya? Ibig sabihin, Rosalie? O tayo sa tauhan ng media, hindi tayo po pwedeng humingi ng kopya, pero pwede nating picturean, pwede nating isa-isahin na i-check. So, sa tingin ko naman, como miyembro ng House of Representatives si Congressman Alvarez ay maaari siyang mag-request sa kanyang kasamahan. Pero nung tinanong nga natin siya kanina, bakit hindi siya magpunta rito para i-check niya personally, ay ipapagawa niya daw ito sa kanyang isa sa mga staff member. Yeah, abangan natin ang magiging development dyan sa issue na yan, Rosalie Cos. Alright guys, yan napakinggan at napanood po natin ang reaction video kasong grab inihain na kay Speaker Romualdez at ilang kongresista at laban dyan itutuloy ang isang grupo na kinakabilangan ng isang mambabatas at ilang abogado ang magsasampa ng kasong falsification and legislative document sa paglabag sa anti-graft and corruption laban kay Romualdez. Alright, maraming salamat sa panonood pakinig dito kay Rob Trip and see us again sa ating the next one and peace out sa inyong lahat. Alright, see you once again.